Tama. Mangyaring bigyan ako ng pera upang bumili ng isang bagay upang kainan. Okay. Nagmamahiling ako sa'yo. Bigyan ako ng pera para sa isang starter. Okay, salamat. Na. Baka hindi sapat ang $10. Maaari mo ba akong bigyan ng $100? Anong $100? Bakit kailangan mo ng sobrang pera? Ilang araw na akong hindi kumakain. Gusto kong magtira ng pamasahe pa uwi pagkatapos. Magandang Samaritano. Salamat. Hey, ito na. Okay, salamat. Teka, sandali. Anong ginagawa mo? Ako ay hindi bale. Narito ang cheque. 5 million future group. Direkta kang pumunta sa finance para i-cash. Anong future group? 5 milyong cheque? Oo. Anong ipinagyayabang mo? Hindi ako nagmamayabang. Totoo talaga ito. Cheque talaga ito. Nagtatrabaho ang kapatid ko sa future group. Empleyado siya ng future group. Cheque mula sa future group. Tanging chairperson lang ang makakapagbukas. Paano mo nakuha iyan? Dahil hindi ka naniniwala, tingnan natin kung may kailangan ka pa. Gagantihan kita. Ano pa ang kailangan mo? Tama. Hello, Ma? Uy, bagong taon iuwi ng kapatid mo, boyfriend niya. Kailangan may iuwi ka rin. Para tumahimik mga kamag-anak at kaibigan. Naririnig mo ba ako? Hindi, Ma. Teka. Hello? Pwede bang magpanggap kang boyfriend ko? Pansamantalang Ang nanay ko ang galing magpilit magpakasal. Kailangan ko sabihing may iuwi akong boyfriend. Hindi pa ako nagmamahal. Saan ako hahanap? Nakikita kong kahit sira-sira ang damit mo. Pero okay naman ang mukha mo. Sa tingin ko pag inayos ka, pwede na. Gusto mo bang tumulong? Oh, eto. Kung gusto mo, babayaran kita? Bayad? Basta gusto mo, kukwentahin ko ang sweldo mo. Parang naglilipat lang ng bato. 200 kada araw, 1,400 kada linggo. Ito, parang maganda yan. Syempre, nakakapagod ba maglipat ng bato? Samahan mo ako sa bahay sa Chinese New Year. Kakain at iinom tayo ng masarap. Malaki kikitain mo. Sabi mo hindi ko kayang tumanggi. Bagong linya. Bukas ang ika-of 20 kaarawan ng nanay ko. Papaliguan muna kita. Magpalit ka ng damit. Bibili na rin tayo ng regalo. Tara na. Aray. Wow! Ang gwapo. Pwede bang humalik? Sige. Anong pinagsasabi mo? Tayo? Pekeng relasyon lang tayo. Hindi yan pwedeng peke. Hindi, gusto ko ang magiging chairperson. Napakabatang henyo. Pumasok sa world-class Univi. Sa edad 18. 22 taong gulang. Nagtayo ng negosyo. Naging public company sa edad 25. Kilala sa mundo bilang car god. Siya ang White Horse King ng puso ko. May gusto ka pa rin pala sa mga fans ko. Interesante. Mahalaga sa iyo ang mayaman. Kung ganon, hindi ko kaya. Maglaro na lang tayo. Bakit pa? Basta wag kang mag-isip ng kung ano, kundi tanggal ka sa pagpapanggap. Okay. Kung ganon, magkahawak kamay tayo. Okay lang ang magkahawak kamay. Sige, bibili ako ng regalo. Bawal umuwi ng walang regalo sa kaarawan ni Mama. Regalo, hello. Chairperson. Ihanda ang 5 milyon na regalo sa ngalan ng Future Group ipadala bukas sa bahay ni Song Kuntang. Opo. Tandaan, magkita tayo. Mabulaklak ang dila ng mga magulang ko. At huwag mong sabihing pulubi ka. Sabihin mong may kumpanya ang tatay mo. Nag-uumpisa ka pa lang ba? Daang libo pa rin ang kinikita kada taon. Kasi noong galingan ba yan? Anong mabuti o masama? Maghiwalay tayo pagkatapos ng Spring Festival. Hindi mapapatunayan. Mama ko, pasayahin mo siya kung gusto mo ng respeto. Sige. Sige, magpapadala muna ako ng 10,000 sa WeChat. Ipadala mo na lang kay Mama. WeChat, nakatanggap ng 10,000. Nakuha. Ay, mabuti. Salamat. Ha. Narito ka na pala. Hello. Walang anuman. Kinakapatid na si Wang Meng. 50,000. $50,000 $50,000. 50,000. Ang laki. Aba, ang panganay kong anak, nandito ka na. 50th birthday ng Ninang. Kailangan kong pumunta. Ay, mabuting anak. Ninang, hindi nakauwi itong si Jojo at Bingbing. Bingbing. Ma, nakabalik na ako. Ma, nakabalik na ako. Uy, si Yoware ay nakabalik na. Ito ang nanay. Ipakikilala ko siya sa'yo. Ito ang boyfriend ko. Generally, ito ang nanay ko. Kamusta po, tita?
Isang maliit na regalo. Mabuti. Napakaswerte ni Mrs. Tang. Ang manugang na ito may talento. Ang puti at linis, kahanga-hanga, mukhang taga-syudad ka. Para sa mga katutubong taga-syudad. Ray, ang manugang ko ay isang taga-syudad. Siguro maganda ang kalagayan ng pamilya. Ano ang ginagawa ng mga magulang niya? Tita Hoy, ang tatay ko ay may pabrika. Ang nanay ko ay walang ginagawa. Buong araw ay nag-show shopping at nagmamahjong. Oh, ang sarap. Yan ang mayamang buhay na pinapangarap ko. Umupo ka at ipagtitimpla kita ng tsaa. Teka muna. Ninang, may nakalimutan ka ba? Ano ang nakalimutan ko? Ninang, nangako ka sa akin. Sabi mo, papakasalan ako ni Bingbing paglaki niya. Nakalimutan mo ako. Godmother, ano ang problema? Hindi ang ngabing big, wala ka bang kasintahan? Bumalik at hanapin ang pinakamahusay para sa'yo sa Chili Box, yang ang pinakamahusay. Oh, ayoko ito. Gusto ko ng Bingbing. Hindi ako mag-asawa sa kanya sa aking buhay. Pagkatapos, kung hindi ako maaring mag-asawa ng Bingbing sa aking buhay, ako ay isang kabiguan bilang isang tao. Godmother, hindi ka ba sumasang-ayon na mag-asawa sa akin? Ipinangako sa ay ngunit bingbing. Ano ang sinabi ni Bingbing? Hindi niya gusto ang iyong uri. Tuwang mang huwag mong isipin mo ang aking nanay sa buong araw. Mangyari lang ang aking ina, imposible kami. Bakit hindi? Sa tingin mo ay mas mahusay siya kaysa sa akin. Siyempre mas mahusay siya kaysa sa iyo. Hindi mo ba narinig kung ano ang sinabi ko? Ang mga tao ng lungsod, ang kanyang mga magulang ay nagpapatakbo pa rin ng pabrikan. Anumang bagay ay mas mahusay kaysa sa ay. Pakmasma, sa tingin mo bulag ako? Hindi mo ba nakita ito ngayon? Bumalik ka sa tricycle. Ang aking ama ay tumatakbo ng minan, nagmamaneho ako ng kotse. Paano maaaring ang kanyang ama, isang pabrika manager, sumakay sa isang tricycle? Oh yes, sa tingin ko bumalik sila sa isang tricycle. Bingbing, ang kanyang ama ay tumatakbo ng isang pabrikan. Paano mo bumalik sa tricycle? Ano pa? Doon may kailangang lie and brag. Anong kasinungalingan? Bragging? Tiyak, Godmother, ang ilang mga tao ngayon upang makaligtas sa mukha, upang bumalik sa village para sa bagong taon tawagin ang iyong sarili na isang malaking boss gumawa ng maraming pera sa labas. Sa katunayan, ako mismo ang renta ng kota. Bingbing, totoo. Bingbing, totoo ba? Hindi. Anong masasabi mo sa boyfriend na to? Ako ang pumili sa kanya. Paano ako pipili kung mahirap lang? Kung ang bahay nila ay pabrika, bakit ka nagta-tricycle? Ay, hello. Kasi 3 kotse lang ang meron kami. May isa si Papa, si Mama may isa. Dati meron din ako, pero may reunion ng kapatid ko. Sabi niya, kailangan niya ng kotse. Kaya pinahiram ko sa kanya ang kotse ko. Ano? 3 kotse ang pamilya niya? Mayaman lang ang may ganon. May 3 kayong kotse sa bahay? Oy, hindi 3. 3 kotse lang ang nagagamit sa bahay. Tumibing mong sabihin. Kasi gumagawa kami ng kotse. Laosla ang brand. Libo-libo. Ako, nakakahiya. Sobrang laki ng sinabi niya. Paano kaya niya yan tatapusin? Hahaha, ano? Gumagawa raw sila ng #1 car brand. Lausla, di ba? Bakit? Hindi ka natatakot magsalita ng malaki? Alam mo ba kung sino gumagawa ng Lausla? Ginawa yan ng Future Group. Sabi mo sa inyo galing yan. Nayo Group yan. Ang founder ng Southern Province Light ay alamat sa financial world. Sabi mo, imbento ng pamilya mo ang Lausla. Pinapahiya ni Lord Tangde ang pamilya. Bingbing, maging totoo ka. Anong trabaho ng pamilya niya? May pabrika ang pamilya niya. Hindi lang gawa ng lausla. Nagbibiro lang siya. Nagbibiro lang ako. Ha 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 ha. Bingbing, nagsisinungaling ka ba? May pabrika ang pamilya niya. Kapag nagsinungaling ka, naniniwala ka bang papalayasin kita sa bisperas ng bagong taon? Bakit naman? Ikaw ang nanay ko. Paano kita matatalo? Hindi ko pa sinasabi. May problema ka yata ngayon. Wang Mong, anong ibig mong sabihin? Tinanong ko ang ninang ko. Sabi ng ninang ko, single ka pa rin. Ngayon, bigla kang may boyfriend. Hindi ka ba tulad ng mga taong yon? Para lang maloko ang pamilya, umupa ka. Upa ng boyfriend. Dilaw na buhok. Anong sinasabi mo? Umuupa ka lang para lokohin ang pamilya mo. Nagsasalita ako ng kalokohan tungkol sa ninang. Sa tingin mo, walang problema? Dati, nang sinasabi ni Bingbing, gusto niya ang founder ng Future Talent. Hindi siya magpapakasal sa buhay na ito. Laging single. Ngayon, bigla kang may boyfriend. Walang problema. Talagang umupa ng boyfriend para umuwi? Hindi ka paniwala. Sabi niya may pabrika raw ang boyfriend niya. Tang Mingming, linawin mo sa akin. Upa ba yan? Huwag ka nung magtanong. O ba, yan sigurado. Parang hindi sila magkasintahan. Anong pakiramdam ng in love? Sabihin mo sa akin kung ano dapat ang relasyon. Dapat nag-holding hands, naghahalikan. Bakit wala akong nakikita? Ginawa na namin yan sa bahay? Kailangan ba sa harap ninyo? Gets ko. Gusto mong makita, no? Sige, pagbibigyan kita. Halika, mahal. Maghalikan tayo para makita nila. Kumain ka ng candy. Gusto kong malasahan.
Aray, totoo ba? Naghalikan na sila. Paano to magiging peke? Aray, ha 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 ha. Paano to magiging peke? O sabihin na lang pinapanood mo ang gusto mo naglalampungan sa iba? Ano nung masama kung totoo, magrenta ka ng tricycle, nagpapanggap na uuwi para sa bagong taon, nagpapanggap na mayaman niloloko ang mga kamag-anak, niloloko ang mga kaibigan. May mukha pa ba kayo? Yun ay kung magsisinungaling kayo sa akin, walang paggawaan ang pamilya nila sa lungsod. Maniwala ka't hindi, puputulin ko relasyon natin. Oo, nagsisinungaling ka sa mga kamag-anak. Sabihin mo na. Tama, pag-usapan na yan. Sabihin mo na. Pwede ko bang palitan ang pangalan ko? Umupo ka at huwag mong palitan ang apelyido mo. Apelyido Li Mingjiang, tagapagtatag ng Future Group. Ang palayaw na car god ay ako. Car God. Nandy! Magyabang. Patuloy ka pa rin nagyayabang. Kumakain ka ba ng maraming bawang sa umaga? Wow, hindi ka umiihi at kinukunan mo sarili mo. Isang nagtatrabaho na nakasakay sa tricycle, nakakahiya sabihin na car god ako. Marunong ka bang magmaneho? Yun ay, marunong ka bang magmaneho? Anong kalokohan yan? Nagpapanggap na car god? Hindi ka ba nahihiya sa sarili mo? Sinong nagpark sa gitna ng daan? Umalis ka sa harap ko. Sinong nagparada sa gitna ng daan? Lumayo ka sa akin. Hoy, paano na ang mga tao? Naririnig kita. Pamangkin, kung hindi mo aalisin yan, babasagin yan. Hoy, huwag basagin, huwag basagin, huwag basagin. Kuya, oops, karawan ko ngayon, ika-50. Ang kasal, huwag basagin, malas. Tatawag ako para ilipat agad yan. Hoy, kaninong VIP kotse to? Halika, ilipat mo. Umalis ka sa daan ko. Kotse, to ni Mr. New. Umakyat ng bundok si Mr. New. Ano? Dali, pupunta pa akong lungsod para hanapin kapatid ko na antala dahil sa kasalan. Wala kang kwenta. Huwag kang mag-alala. Aayusin ko to. Aayusin ko to. Hoy, inaanak, hindi ka ba marunong magmaneho? Ilipat mo na. Oops, Ninang. Marunong akong magmaneho pero wala rin akong susi. Nagbibilang ako. 3 minuto ko nang hindi na ililipat ito. Gagawin kong libing ang kasal nyo ngayon. Anong balak nyo? Basagin. Basagin. Huwag kang mag-alala, bro. Ayusin ko to. Oops, inaanak. Mag-isip ka ng paraan. Kuya, tatay ko si Wang Jinshan, kaya pakiusap ngayon lang. Pagkatapos, ililibre ko kayong lahat. Sarap ba ang alak o hindi? Hoy, anong pinagsasabi mo? Paalisin mo ko sa daan. Kulang ba kayo sa alak? Hindi talaga siya marunong makisama. Tumigil ka na. Basagin nyo na. Anong gusto mo? Hoy, huwag kang gumawa ng gulo. Hinahit kang mag-alala. Ililipat ko ang kotse para sa'yo. Ano? Gusto mong ilipat ang kotse? Oo, ang apelyido ay Lee. Huwag kang magsimula ng gulo dito. Isa kang wage earner at 3 ikot pa uwi. Hindi marunong magmaneho. Paano mo ililipat yon? Hoy, binibiro mo ba ako? Hindi ka nga marunong magmaneho. Ilipat mo ang kotse para sa akin. Sinong nagsabing hindi ako marunong? Ang sinabi niya kanina. Naniniwala ka sa sinasabi niya? Magaling akong magmaneho. Sabi ko sa'yo, huwag kang magmayabang. Ayan na naman siya. Hindi ako nagmamayabang. Sabi ko nga ililipat ko ang kotse. Nagmamayabang pa rin. Hindi mo to kotse. Wala kang susi. Tignan natin kung paano mo ililipat. Ang mga gumagamit ng susi ay ordinaryo. Ako ang Diyos ng kotse. Gego. Ano nangyari yun? Wow, ang galing! Gawin mo na lang ang stunt. Talagang marunong magmaneho. Paano yun nangyari? Paano naman hindi? Ang gwapo. Wala kang mata? Binben, nagtayo talaga ng factory ang pamilya ni Shaoli. May 3 kotse. Dapat lang. Nailipat na ang kotse para sa'yo. Pwede ka nang umalis. Pare, kung tama ang nabasa ko, speeding stunt yon, di ba? Medyo... Totoong speeding stunt. Wow! Ang galing-galing. Paano may isang tao sa bansang ito, kakaunti lang ang marunong mag-fast car stunt? Master,
maging master ko kayo. Turuan niyo po ako. May kasal ako sa bahay ng biyenan ko ngayon. Wala akong oras makipag-usap sa'yo. Tawagan mo ako ulit. Ah, sige. Salamat, master. Salamat, master. Kilalanin niyo ang master ko. Kilalanin ang master. Tumayo ka, salamat master. Tumayo ka, may birthday party ang biyenan ko. Pwede ka nang umalis. Sige, master. Tatawagan na lang kita mamaya. Master, aalis na ako. Tara na. Lilipad din kami. Master, tatawagan kita. Sige. Ano, akala mo nagmamayabang pa rin ako? Hindi yan maaari. Kung may pera ka at kotse sa bahay, bakit ka nag-tricycle pa uwi noong Chinese New Year? Malinaw na kaya mong magmaneho? Bakit ka pa rin bumabalik sa tricycle? Hoy, sabi ko, totoo rin kayong mga tao. Hindi mo ba narinig yon? Lahat ng 3 kotse sa bahay niya gamit pa rin. Ano ako makakabalik sa bahay ng biyenan ko? Laging may muka. Hindi mo ba kayang imaneho ang kotse ng mga magulang mo? Si Lijayan, hindi ba't sinabi mong may 3 kotse ang pamilya mo? Kumuha ka ng isa at bumalik. Hoy tita, gusto mo bang marinig ang totoo? Anong katotohanan? Dahil napakayaman ko, hindi ko kailangan kumuha ng kotse para magpanggap. Ginaganso mo na naman ba ako? Naiintindihan ko. Inang, naiintindihan ko na kung bakit siya nagmamaneho. Bakit? Dahil isa siyang magnanakaw ng kotse. Magnanakaw ng kotse. Magnanakaw ka ng kotse, magandang ideya. Siguro magnanakaw ka rin ng kotse para sa kanya. Wangmong, kung ano-ano kinakain mo, huwag kang magsalita ng walang kabuluhan. Anong nagpapaisip sa'yo na magnanakaw si Lee? Sabihin mo sa akin, nakita mo ba kung paano siya nagmaneho? Wala nga siyang susi ng kotse. Binuksan niya ang pinto gamit ang kamay niya at pagkatapos ay pinaandar nila ng manumano. Magnanakaw lang ng kotse ang nagmamaneho ng ganoon. Hindi ako makapag-react. Ganoon ba? Magnanakaw lang ng kotse ang magmamaneho ng ganyan. Kaya ngayon lumalabas ang katotohanan. Hindi naman pala siya mayaman, isa siyang magnanakaw ng kotse. Hindi siya mayaman na second generation, isa siyang magnanakaw ng kotse. Wangmong, huwag mo akong kausapin. Sabi mo magnanakaw ng kotse si Lee. Anong ebidensya ang meron ka? Kailangan din ng ebidensya. Ang kanyang pag-uugali ay ebidensya. Jiang Bingbing, natatakot ka bang malaman ng iba na nakahanap ka ng magnanakaw? Wala kang mukha, kaya ka nagagalit. Bingbing, sabihin mo kay nanay ang totoo. Anong ginagawa ni Li Qiang? Pinapahiya niya ako. Naniniwala ka bang makikipaghiwalay ako sa'yo? Iginagaranti ako ang buhay ko. Hindi kailanman magiging magnanakaw si Lee Qiang. Anong silbi ng garantiya ng buhay mo? Sabi mo magnanakaw ng kotse si Lee. Nasaan ang iyong ebidensya? Ako. Hindi ba't sinabi mong mayaman siyang second gen? Unang beses kong pumunta sa bahay niyo noong bagong taon. Kaarawan na naman ng ika-50 ng ninang. Ninang, magkano ang regalo sa'yo ng mayaman na second gen? Kung walang pera, magbibigay ako ng regalo. Ano? Ika-5 at kaarawan ng ninang ko. Hindi ka man lang nagdiwang ng kaarawan. Nakakahiya sabihin na mayaman akong second gen. May 3 kotse sa bahay. Tama. Bakit ka nagmamadali? Hindi pa ba huli para magbigay ng pera? Pumunta ka at ibigay ang pera kay nanay. Tama. Tita, bigay niyo po ang payment code. Magta-transfer ako ng 10,000 bilang regalo. 10,000 lang, manugang ka. Unang beses kong pumunta sa bahay ng biyenan ko. Or ika-ipam siya kaarawan ng biyenan. Sundin lang ang 10,000. Anong problema sa akin? Diyos ko, ninong ako. Sumunod ako sa 50,000. Anong problema sa'yo? Kung wala kang lakas maging manugang ng tang, maging interesante ka lang, umalis ka na. Pagpakita ka lang ng interes, umalis ka na dito. 50,000 lang naman na regalo, 'di ba? Anong karapatan mong sumayaw? Naghanda ako ng 1,000,000 regalo. Papunta na ito. Milyon daw. Anong sabi mo? 1,000,000 regalo? Hindi ka ba natatakot madulas? Alam mo ba kung gaano kalaki ang 1,000,000? Bingbing, palisin mo na siya. Huwag mo siyang hayaang makisama sa pamilya. Nakakahiya ka. Hoy, sobra ka na talaga. Anong ipinagmamayabang mo? Magtiwala ka sa akin. Hindi kita ipapahiya sa pamilya mo. Hindi ko hahayaang ang palakang ito na ikumpara ako. Ikumpara ka. Ilabas mo na ang 1,000,000. Ipakita mo sa amin. Huwag kang magsalita ng walang katotohanan. Sige, tatawagan ko ang sekretarya ko. Sekretarya raw, tricycle ka lang tuwing bagong taon. At may sekretarya ka pa. Bakit hindi ka na lang pumunta sa langit? Saan mo ipinadala ang regalo? Pumasok na sa village ang chairperson. Malapit na siya. Sige, padalhan mo ako ng motorcade. Gusto ko iba-ibang kulay ang kotse, mga bulag na bastos. Hindi pa nakakita ng mundo. Ipinakita ko sa kanila ang mundo. Malapit na. Malapit na. Talagang marunong magpanggap. Tingnan natin kung kailan mo ikakabit. Yo, pinsan, dumating na naman ang isa pang bisita. Oy, hindi kaya bumalik na ang panganay mong manugang? Nabalitaan ko, nagtatrabaho siya sa syudad sa engineering. Foreman. No. Kinokontrata ang mga proyekto sa syudad.
Parang hindi naman. Tita, para sa akin po yan. Anong sabi mo? Sabi mo, yung dumating na kotse, hinahanap ka. Malalaman niyo pag naghintay kayo. Haha, nakakatawa. Chairperson, Uy, totoo ngang hinahanap siya. Kamusta na ang iyong aginaldo? heto na. Sige. Tita, ito'y para sa ika-25 kaarawan niyo. Espesyal ko pong inihanda itong munting regalo. Sana po ay tanggapin niyo ng nakangiti. Towero. Ano ito? Ano kaya ito? Isang trabahador na nag-tricycle pa uwi. Ano ang kaya mong bilhin? Hindi siguro bag. Patatas. Hahaha. Ate, dali buksan mo na at tingnan. Diba? Buksan na, tignan na. Buksan na, tignan na. Buksan na, tignan na. Ano ito? Ay, o mga, ano to? Heto na. Domay kasi nga kotse na 600,000 at isang bahay na $1,000,000. Pakiulit, narito ang 600,000 na kotse at 1 milyong bahay. Talaga bang akala mo mayaman ka? Kung bubuksan mo ito, malalaman mo. Para kay Lao Chen. Buksan mo na, tingnan natin. Buksan! 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 Hoy, anong ginagawa mo? Pauuwiin kita para sa bagong taon. Huwag kang gumawa ng gulo. Pigilan mo akong bumaba sa entablado. Gusto kong malaman kung anong nangyayari. Paano nangyari? Sa totoo lang, hindi ako pulubi, kundi ang nagtatag ng Future Group. Ano po? At iba pa, anong binubulong-bulong mo dyan? Natatakot akong magkutsabahan kayo. Mga taong katulad mo, hindi talaga ako susuko. Hanggat walang kabaong, walang iiyak, buksan mo na yung bag. Buksan mo, tingnan natin. Tingnan natin. Bilisan mo magbukas. Buksan! Buksan! Ipinapangako kong bubuksan ko yan. Nagbibiro lang ako. Tang Bingbing, sabihin mo ang totoo. Ano ba ang trabaho niya? Hindi pa ako tapos magsalita. Wag mo akong ipahiya sa buong baryo. Ninang, hindi mo na kailangang magtanong. Wala nang swerte ang magnanakaw na ito. Obvious naman. Anong problema? Ninang, tingnan mo itong si Tang Bingbing. Nung una, sabi niya manager ang tatay niya. Mayaman daw sila. Tama? At ito na naman siya. Tawagin niyo siyang chairman. Parang siya ang boss. Isang identity kada araw. Isang identity kada araw. Hindi ba siya sinungaling? Ang dami mong sinasabi. Sinungaling ba ako? Buksan mo ulit yung regalo. Buksan mo na! Pababayaan na kita. Sige, bubuksan ko na. Mga gamit. Talaga bang binuksan ko? Ano ito? Ano ito? Uy, may titulo nga ng lupa at susi ng kotse. Talagang may susi ng kotse. Titulo ng lupa. Sikat ba talaga siya? Paano kung totoo? Talagang susi ng kotse, titulo ng lupa. Oo, kotse na 600,000 at bahay na $1,000,000. Talaga, aray. Hindi ko pinangarap ito. May bahay at kotse na ako ngayon. Ha, aray. Anak kong babae. Nakahanap ka talaga ng kalaro ni mama. Ay Ninang, huwag kang maniwala dyan. Hindi ka dapat magpaloko sa kanya. Anong nangyari na naman? Inaanak, nandito rin ang titulo. Nandito rin ang susi ng kotse. Bakit ako nahulog na naman? Anong ibig sabihin ng titulo at susi na to? Gusto mo ng susi? Kailangan kong bumili ng sako para makabili. Ng susi ng kotse. Or hindi makabili? At peking sertipiko sa gilid ng daan. Hindi lang titulo, pati ID peke. Sinong nakakaalam kung totoo ba susi titulo? Peke ba yan? Grabe, paano mo nasabing peke regalo ng chairman? Huwag kang magyabang dito. Kung may kotse ka talaga, bakit hindi mo dalhin ang kotse? Kumuha ka lang ng peking susi. Nasa likod ang motorcade. Darating na sila. Tignan mo. Lumaki nang lumaki ang kasinungalingan. Nasaan ang mga sasakyan? Mama, nandito na kami. Nanay, nakabalik na kami. Ay, nandito na ang panganay kong anak at manugang. Ay, bihira kang bumisita. Ha. Ang swerte ni Boss Tang. Mayaman talaga ang manugang na ito. Sa syudad, yan ang balita. Oo, balita ko malaki ang kita sa proyekto ngayon. Nanay, ito'y munting regalo mula sa amin ni Jiao Jiao. Naway maging mabuti ang lahat sa inyo. Xiao Binanshan. Ay, salamat. Basta dumating kayo. Anong regalo ang gusto mo? Higit pa sa regalo, kailangan ko pa rin magbigay ng malaking regalo. Ano ang mga regalo? Ay, ano ito? Ako ay mula sa pamilya ni Jiao Gitang. Pinabati ng manugang ang kanyang biyenan sa kaarawan niya. 100,000. 100,000 ay ha. Mayaman ka talaga. 100,000 ang ibinigay. Nakatagpo ng mabuting lalaki si Jiao Jiao. Talaga namang kaligayahan ito ng pamilya Tang. Pera sa card, kunin ang pera at iswipe mo mismo. Password 1234566. Nagastos nito ang mabuti kong manugang. Apelyido Lee. Tignan mo, totoong pera yan. Isang bagsak, 100,000 direkta sa card. Excuse me, napakarami kong pera sa card ko. Hindi komportable na ipadala ito. Li Jing, bakit ka nandito? Siya ang boyfriend ni Bingbing. Dinala ko siya para sa Chinese New Year ngayon. Ano, boyfriend siya ni Bingbing. Nanay, anong sinabi mo? Boyfriend siya ng kapatid ko? Nanay, anong sinabi mo? Boyfriend siya ng kapatid ko. Oo, bakit?
Sobrang hindi siya katulad natin. Bunso, bakit siya pa naging boyfriend mo? At dinala mo pa dito sa bahay. Hiningi mo ba na maging boyfriend mo? Anong problema, ate? Anong problema? Malaking problema to. Diyos ko, paano nangyari to? Saan ka ba nagtingin? Siya pa talaga ang ginawa mong boyfriend? Anong mali sa kanya? Ate, pwede bang linawin mo? Ex-boyfriend ko yan! Sinipa ko na nga! Hindi, ayokong pulutin ka na parang basura. Ano? Ex-boyfriend mong sinipa? Kailan nangyari to? Bakit hindi ko alam? Noong bagong graduate ka pa lang, hindi kami nagtagal. Nakita ko siyang mahirap at walang kaya, kaya sinipa ko. Ano ba, Jiao Jiao? Totoo ba yung sinasabi mo? Mahirap siya at walang silbi? Sinipa ko nga, magiging peke pa ba yon? Eto na naman tayo. Akala ko pa naman mabait. Akala ko galing siya sa syudad. Hindi ko inasahan. Lalaki pa rin palang probinsyano. Nakakatawa pa. Sabi niya, magtatrabaho siya para suportahan ako. Tapos, nagtrabaho talaga ako. Anong intaklating ka probinsyan? Lahat ng nagtatrabaho sinisipa ko. Peke pa ba? Wala na nga siyang trabaho ngayon. Hindi pa kasing galing ng nagtatrabaho. Ano? Mas masahol pa sa nagtatrabaho? Anong ginagawa niya ngayon? Nakita ko siya sa syudad kahapon. Nagpapalimos siya. Pulubi. Hindi, pulubi nga siya. Joe, nagbibiro ka ba? Pulubi siya. Jole, nagbibiro ka ba? Pulubi siya. Kung hindi ka naniniwala, tanungin mo ako. Asawa ko, parang magkakilala sila. Manugang na nakatira sa bahay ng babae. Kilala mo siya? Nakikilala kaibigan ko dati, ayokong maalala. Pulubi na pala siya ngayon. Li Siyang, kung pulubi ka, pulubi ka. Bakit mo kinidnap ang hipag ko? Jiao Gui, masahol ka pa sa tigre. Sinong nagbigay sa'yo ng lakas para tanungin ako? Para sumbatan ako? Ano? Sabihin mong wala akong lakas para sumbatan ka? Alam mo ba kung gaano ako kalakas ngayon? Hindi. Sabihin mo na nga. Asawa ko, sabihin mo. Baka mas mababa pa siya sa'yo. Xing Lu Siyang, talagang gusto mong mapahiya. Sige, pagbibigyan kita. Ako si Jiao Gui, kaklasit kababayan mo. Dati kong katabi, ikaw ang matalino. Ako ang basagolero. Sabi mo hindi ako makikipagtalo. Ngayon, 10 taon na ang nakalipas. Nagbago na ang lahat. Ikaw, matalinong estudyante, ngayon ipulubi na. Kahit basagolero ako, magaling naman akong magtrabaho. Sa mga construction site sa lungsod, nagpapatayo ng matataas na gusali. Kumikita ng daan-daang milyon. Sikat na sikat ako. Kilala ako kahit saan. Alam mo na kung gaano ako kalakas. Sa tingin mo ba may lakas akong utusan ka? Ano? Bilyon ng kita sa pagpapatayo ng gusali. Sobrang yaman naman. Aray hala. Eh, ikaw. Li Chan, kamusta ang pulubi kong ex? Napahiya ka ba sa asawa ko? Ha ha ha. Pinahiya niya ako. Alam mo ba na hanga siya sa lakas ko? Ang meron lang siya ay limos ko. Pinahiya niya ako. Alam mo ba na ang lakas ko'y dapat niyang hangaan at ang lahat ng kanya ay galing lang sa akin? Anong sabi mo? Sinasabi mong lahat ng ito'y galing sa'yo. Isa kang pulubi na umaasa sa limos. Na ang mga tagumpay ko'y dahil sa'yo. Walang hiya. Walang hiya. Bunso, sabihin mo na agad. Paano kanya nalinlang para maging kayo? Pamilya ngayon. Magkakasama ang mga kamag-anak. Tutulungan kang makamit ang hustisya. Parusahan ang masasama. Si Bingbing yan. Sabihin mo na. Paano ka niloko ng pulubing yan? Dali, sabihin mo, Mr. Wang. Sabihin mo, tutulungan ka naming linisin sis. Hindi mo na kaya, no? Diba sabi mo may pabrika kayo? May 3 kotse. Nagpapagawa pa ng kotse. Nagpapanggap ka pa. Umubuga at ang bingbing. Siya ang boyfriend mo, kaya mo ako tinanggihan? Pulubi lang sa kalye. Nagpapanggap na mayaman. Bingbing, sabihin mo na dali. Paano kanya niloko? Kahit kaklase ko siya sa baryo. Pero papatayin ko ang kamag-anak ko ngayon. Siguradong makakamit mo ang hustisya. Hindi ka nagsinungaling sa akin? Bakit hindi ka nagsinungaling? Bakit hindi ka naniniwala? Anong gayuma ang binigay niya sa'yo? Kapatid mo yan. Kinumpirma ng bayaw mo na pulubi siya. Gusto mo pa siyang itago? Kung lalaki ka, Li, panagutan mo to. Sabihin mo kung pulubi ka sa syudad. Naglakas loob kang sabihing pulubi ang chairman namin? Hinahamon mo ang kamatayan? Sino ka ba? Paparusahan namin ang masasama. Anong problema mo? Ako ang sekretarya ng chairman ng Future Group. At siya ang aming ang sekretarya ng chairperson ng Future Group. At siya ang aming chairperson. Ha ha ha. Ano? Sabi mo siya ang chairperson ng Future Group? Talaga? Baliw ka ba? Sabi mo talagang ang pulubi ang chairperson? Alam mo ba kung ano ang Future Group? Ito ba ang Future Group? Yan ang pinakamayaman sa aming lungsod. Tagapagtatag ng grupo. Ang Car God ay alamat sa mundo ng pananalapi. Hindi lang kamangha-mangha ang presyo at misteryoso. Sabi mo ang pulubing ito ang chairperson? Kung malalaman ito ng Future Group, kailangan kitang kainin ng buhay. Maliit na bagay lang ang kainin siya ng buhay. Pagdating ng panahon, sisisihin tayong lahat. Maniniwala ka o hindi? Sa harap ko ang chairperson ng Future Group. Binabalaan kita. Huwag mong galitin ang aming chairperson. Pananagutan mo ang mga kahihinatnan. Haha, natatakot ako. Hindi mo kami maluloko. Ngayon, tinatakot mo kami. Ano? Walang hiya. Hindi nagsisisi. Sabi ko nga. Matagal ko nang kilala si Li Jan. Sinipa ko siya at ayaw ko na sa kanya. Nagmamayabang ka pa rin? Asawa ko, pinanood mo siyang magpalimos kahapon. Hindi ka ba kumuha ng espesyal na litrato? Ilabas mo na at ipukpok sa kanya hanggang mamatay. Hoy! Kumuha rin ako ng mga litrato. Ipapakita ko sa iyo ngayon. Narito ang litrato. Nakikita mo isa siyang tunay na
Narito ang litrato. Tignan mo para siyang pulubi. Hahaha. Ang isang pulubi. Pulubi pala. Patangin mong pulubi, naloko ako. Sabi ko na, sinungaling yan. Hindi ka naniniwala? Bakit may factory kayo? Binigyan ka pa ng 1,000,000 regalo, 100,000 kotse, 100,000 bahay. Kaya kong sabihin kahit ano. Kaya laruan lang ang mga susi ng kotse. Peke rin yung titulo ng lupa, pinili sa kalsada. Nakakahiya yan. Itapon sa bahay ni Lola. Patangin mong sinungaling. Binigyan mo ako ng peke. Kunin mo, kunin mo. Tita, 1,000,000 regalo talaga ito. Ayaw mo niyan. Huwag kang magsisisi. Patangin mong pulubi. Nagsinungaling ka. Binigay mo ay peke. Sabi mo magsisisi ako. Bing-bing. Sabihin mo sa akin paano ka niloko. Magbabayad siya sa akin ngayon. Huwag kang matakot, kapatid. Nandito kami para suportahan ka. Oo, susuportahan ka namin. Hindi niya ako niloko. Nagkusa ako. Ano? Nagkusa ka? Nagkusa ka sa kanya? Hindi. Hindi yun ang ibig sabihin. Yun ang nangyari. Okay. Hayaan mo akong linawin sa'yo. Siya. Hindi ko talaga siya boyfriend. Inupahan ko lang siya. Hihi. Hindi talaga siya akin. Boyfriend, inuupahan ko lang siya. Inuupahan? Inuupahan mo ang kapatid? Sabi ko na nga ba, hindi sila mukhang magkasintahan, hindi sila bagay. Sabi ko sa'yo, inimbitahan lang siya para magpanggap. Hindi ka pa rin naniniwala? O Bingbing, nababaliw ka na ba? Bakit ka umupa ng boyfriend? Hindi mo naman ako pinilit. Gusto mong patahimikin ang mga kamag-anak. Anong magagawa ko? Kailangan kong umupa ng isa. Ikaw, nagagalit ako paano ako haharap sa ibang tao. Hindi kasi Tang Bingbing. Pinahiya mo ang ating mga kamag-anak. Hoy, walang boyfriend. Pagdating ng bagong taon, umupa ka talaga ng boyfriend. Nakakahiya. Kahit walang mahanap, huwag umupa. Gandang babae. Di makahanap kaya umupa. Nakakahiya. Siguro iniloko ng pulubi na ito ang kapatid. Oh, Linsya, magsabi ka ng totoo. Paano mo niloko ang hipag ko? Anong sinasabi mo? Ililigtas ko ang buhay mo. Kung hindi, wag mo akong sisihin. Tama na. Tumigil na kayo. Sabi ko sa inyo, hindi niya ako niloko. Inuupahan ko siya. Sige, inuupahan kita ngayon. $200 kada araw. Iscan ko na ang code. Umalis ka na. Hindi na kailangan ng pera. Uupahan kita ng libre habang Hindi kailangan ng pera? Uupahan ko ito sa iyo ng libre habang buhay. Ano po? Sabi ko panahon na para rito. Pinoprotektahan mo pa rin ako. Sa tingin ko mabuti kang babae. Handa akong protektahan ka habang buhay. Baliw ka ba? Pulubi ka. Gusto ko pa rin ng magandang babae tulad ni ate. Paano siya naglakas loob? Ginagawa siyang mukhang napakagandang loob. Nakita ko na kung ano ang kahulugan ng walang hiya. Hinahamak ka ng aming QQ. Sa tingin mo ba, karapat dapat ka kay Bingbing? Ninang, nakalimutan mo ba kung paano niya ginalaw ang kotse? Magnanakaw siya ng kotse. Walang magawa. Halika. Anong ibig mong sabihin magnanakaw ng kotse? Kanina, may kotse na nakaparada sa pintuan, nakaharang sa daan ng ibang tao. Wala ang may-ari. Hindi man lang siya nagpakitang gilas. Hilahin lang ang pinto para buksan, manual na paandarin at ilipat ang kotse. Mukhang magnanakaw ng kotse ito. Hello Lisha. Ayoko sanang maging pulubi ka. Kalimutan ang pagsisinungaling at magnanakaw ng kotse. Maging tapat. Anong krimen ang ginawa mo? Kaninong kotse ang ninakaw? Gusto mo bang malaman? Magmadali kang umamin. Sige, sasabihin ko muna sa iyo. Bakit ako pulubi? Dahil marami akong pera. Kapag hindi mo ito maubos, walang saysay ang buhay. Kaya gusto kong ibigay ang pera ko para tumulong. Pero ang pagtulong sa tao ay hindi basta-basta. Kaya nagpanggap akong pulubi sa daan para makita kung sino pa ang may kabaitan. Tulungan siyang baguhin ang kanyang buhay. Kaya nakilala ko si Bingbing. Nakita ko ang kanyang kabaitan. Kaya gusto ko siyang makilala. Po, hindi ka mauubusan ng pera para Ano po? Hindi ka mauubusan ng pera para magpanggap? Tama, hindi talaga ako pulubi. Nagpapanggap lang. Ha, nakakatawa. 20 taon na akong buhay. Ngayon lang ako nakarinig ng hindi nauubusan. Tao ba ang kuya? Hindi nauubusan, nagpapanggap na pulubi. Naniniwala ako sa kanya. Sabi niya susuportahan niya ako. Halos hindi ako makakain. Ito ang pinakawalang hiya na biro. Kapag nahuling mandurugas, nagpapanggap. Walang hiya dahil sa pagrenta. Naging boyfriend ng iba. Pinahiya mo kaming mga lalaki. Magkano pa ang pera mong gagastusin? Tinuruan na kayo ng mga ninuno ninyo. Hindi dapat magmukhang mabuti. Hindi mo lang maalala. Tama na, Lee-chan. Huwag kang magmadali dito. Matulog ka na lang. Kaarawan ng nanay ko ngayon. Huwag kang mapahiya dito. Masaya para sa ating lahat. Umalis ka na nga lang. Umalis ka na. Umikot. Pareho tayo ng baryo. Magkatabi pa ulit. Hindi ko pa alam ang background mo. Nagmamayabang ka pa rin dito. Nakakahiya ka. Kasalanan mo ang kay Tang Bingbing. Umalis ka dito.
Ayaw mo ba? Umalis ka na lang. Umalis ka. At iba pa, sinong naglipat ng kotse ko? Sino kaya yon? Sinong naglipat ng kotse ko? Mr. Liu, sinong nilipat niya? Kumain ako ng puso ng oso at abdo ng leopardo. Lakas ng loob mong galawin kotse ko. Alam mo ba kung anong klaseng kotse to? May pambayad ka ba kung masira mo? Ikaw ba si Mr. Liu? Hindi mo ba alam na magnanakaw siya ng kotse? Gusto niya lang nakawin ng kotse mo. May pambayad pa kaya siya? Sabi niya magnanakaw daw siya ng kotse. Gusto kong nakawin ang kotse ko, Mr. Liu. Anong tingin mo? Wala nga siyang susi ng kotse mo. Binuksan niya ang pinto gamit ang kamay niya at sinindihan ang apoy. Nagmaneho agad paalis. Hindi siya magnanakaw ng kotse. Ano ba itong wang na ito? Huwag kang magbubo ng dugo dito. Ay, dumudugo ako. Ilang pares ng mata ang nakakakita sa eksena. Paano mo nalipat ang kotse gamit ang lakas mo? Kung hindi lang maraming nanonood, nanakaw mo na sana ang kotse. Ninakaw ng gag ang kotse at isinisi sa akin. Linawin mo sa akin ngayon. Kung hindi, gusto mong ipaaresto kita at makulong. Huwag kang makinig sa kanya. Kotse mo ang nakaharang sa daan, hindi makadaan ang kotse. Nagmamadali ako kaya tinulungan ko. Maraming mata dito. Nakatingin silang lahat. Sabi mo nakaharang ang kotse ko. Ikaw ang maglipat ng kotse. May nakakita. Kita mo ba? O nakita mo ba? Mr. Liu, nakita mo ba? Nagsisinungaling siya. Walang nagtestigo sa kanya sa eksena. Mapapatunayan ko sa kanya. Mapapatunayan ko sa kanya. May utak ka. Baliw, bakit mo pa siya pinagtatanggol? Sa tingin ko, utak mo ang may sakit. Halata namang nakaharang yung kotse. Tumulong siyang ilipat yung kotse. Bakit ka pa nag-iimbento ng kasinungalingan? Kung sabi ilipat mo. Tsaka, kahit nakaparada doon yung kotse ni Mr. Liu, bakit hindi mo ilipat? Tama. Kotse ko to, 500,000 dekara para itong naglalakad na sweet. Pwede mo ba itong basta-basta hawakan? Sabihin mo nga sa akin, bata, paano mo lulutasin ang paglipat ng kotse ko? Huwag mong sabihing nakaharang ka. Tutulungan kitang maglipat kahit nahawakan ko yung kotse mo. 500,000 kotse? Ano naman? May warehouse ako sa bahay. Ang pinakamababa ay 1,000,000 kotse. Tinatamad akong tignan ang kotse mo. Grabe, naglakas loob mong sabihing sirang kotse? Nakakatawa. Pulubi na namamalimos. Sirang kotse, ang 500,000 kotse. Ching pala ka sa balon. Magsalita ka. Sa tingin ko, kayo ang mga palaka sa balon. Ang pagkatao ng chairman ay parang buwan. Basta-basta niyo lang siyang sisiraan. Anong sabi mo? Siya si Hao Yue Xingchen. Wala siyang kahit ano. Ipinagbibili ang sarili bilang boyfriend. Oops, pareho ng male model sa clubhouse. Tinatawag ding Hao Yue Xingchen. Fortune 500 companies. Unang brand ng sikat na kotse. Unang manufacturer ng Lausla. Hindi siya karapat-dapat tawaging Haoyue. Anong gusto mong itawag sa kanya? Walang hiya, buti na lang sinipa ko siya. Tama na siya, Omi. Huwag kang makipagtalo sa mga mortal. Pinatawag ko kayo para ipakita ang mundo. Nasaan na yung mga sasakyan? Bakit hindi pa dumarating? Tumawag na ako para madaliin. May isa na namang bisita para batiin ka. Ang daming kakilala ni Sister Tang. Ang garang ng mga sasakyan. Parang mga mayayaman sa syudad. Sino kayang importanteng bisita yan? Titingnan ko. Ay, mahal na panauhin. Narito ka ba para magbigay ng regalo sa kaarawan ko? Wala kang pakialam dito. Chairperson, dumating na ang mga sasakyan. Talagang motorcade niya yan. Hindi ko inaasahan to. Meng, anong sinabi mo kanina? Nagpapanggap akong mayaman. May 3 akong kotse sa bahay. Sinungaling. Tignan mo tong mabuti. May 3 ba akong kotse? Imposible. Paano to nangyari? Halata namang pulubi ka lang. Paano ka nagkaroon ng motorcade? Isang lalaki lang na nagsabing sinusuportahan ako. Saan nanggaling ang pera para sa mga kotse? Tama, kaklase mo ako sa parehong baryo. Hindi pa ba kita kilala? Siguro inirentahan mo lang ang motorcade? Gusto mo bang lokohin si Wanzun? Oo, siguradong nirentahan mo lang yan. Hindi ka talaga titigil, ha? Halika, kunin mo ang sertipiko ng bagong kotse. Ilabas mo para makita nila. Ito ang sertipiko ng bagong kotse ni Chairman. Sertipiko ng bagong pabrika ng kotse ng Chairperson. Magmasid kang mabuti. Bagong sertipiko ng pabrika ng kotse. Akin ang mga kotseng ito. Hindi inuupahan. Imposible. Talagang imposibleng bumili ng ganyang karaming kotse. Ha? Imposible? Imposible ikaw. Mahirap ka at galing sa probinsya. Paano ka nakabili ng ganyang karaming kotse? Anong problema, asawa ko? Sa kanya ba ang kotse? Sa kanya yan, yung nagsabing susuportahan ako sa part-time. Hindi ko gusto. Saan ka kumuha ng pera para bumili ng kotse? Paano ako magkakaroon ng maraming kotse? Hindi mo kailangang malaman. Mr. Liu, tama? Hindi pwedeng hawakan ng kotse mo, di ba? Paano kita babayaran? Ang bawat kotse ay nagkakahalaga ng milyon. Ang kabuuang presyo ay higit sa 10 milyon. Sino ka? Paano mo ako nabili ng maraming kotse? Nakalimutan mo ang sinabi ng sekretarya ko, ang tagapagtatag at chairperson ng Future Group. Kaya mo bang bayaran ang lahat ng kotse? Ikaw ba talaga ang chairperson ng Future? Sapat ba ito?
Ikaw ay talagang pinuno ng Future Group. Hindi siya posible. Marahil ang vice-presidente ng bullshit. Bakit? Dahil lumaki ako sa kanya. Alam ko siya masyadong maayos. Ang kanyang pamilya ay lumaki mahirap. Ang kanyang ina ay hindi maaring mabuhay ng isang mahirap na buhay. Roy layo sa isang tao sa likod ng kanyang ina. Dahil ako ay isang bata, hindi ako kayang kumain ng mga gulal, fermented bean, curd mustarda, kumain lamang sa sulok. O naaawa ko ba sa kanya? O minsan-minsan magbigay sa kanya ng isang pancake at hayaan sa kanya ang lasa ng masakit na karnen. Mamaya, ako ay pinasok sa Qingbei, walang pera para sa tuition, nagbabasa ng paaralan sa mga luha. Paano siya maaaring maging pinuno? Lygia, sabihin sa iyong sarili kung ang sinabi ko ay totoo. Ang sinabi mo ay totoo. Ito din sa oras na iyon ibibigay mo sa akin ang mga pancake. Sinubukan ko ang aking pinakamahusay upang makatulong sa iyo. Susuportahan mo at ipahayag ko sa iyo ang proyekto. Naging kontratistor at kumuha ng mayaman. Ngunit hindi ko inaasahan na makalimutan mo ang iyong tunay na kalikasan pagkatapos ka naging mayamang. Para sa mga mayamang 6 na kamag-anak ay hindi kilalan, mukhang hindi pa rin ako maaaring magdala ng kapalaran ng kayamanang. Patawaran ako, iniling mo sa akin na kontrata ang proyekto, naging kontratistor, ahaha. Baliw ka ba? Talagang isinasaalang-alang ang iyong sarili na isang Diyo omnipotente. Inamin mo ito mismo. Hindi ko kayang makakain at maaari kong paring hayaan ang mga tao na hawakan ang proyekto. Oo, sa tingin ko dapat itong nagmamalaki. Hindi siya mukhang mayaman mula sa bahagi. Paano siya maaring maging pinuno ng Future Group tulad ng malaking shot? Liliang, bibigyan ko sa iyo ng isa pang pagkakataon. Sabihin mo sa sarili kung paano ka ninakaw ang mga kotse na ito. Kung hindi mo sinasabi ang katotoo, tatawagin ko sa pulis at areston. Hindi mo kailangang tawagan ng pulis. Agad ko na isinara ang lahat ng iyong proyekto, naniniwala ka ng lahat. Patawaran ako? Yung isasara ang lahat ng aking proyekto. Malalaman mo kapag tapos ako ng tawag. Hindi. Agad tumigil ang lahat ng proyekto ni Zhao Gui. Hehe, pa rin nagpapanggaw dito. Sa tingin mo natakot ako. Iyon ako. Nakita, siya ay masyadong kasangkot. Hindi makalabas. Sa tingin mo ay mayaman ka? Sapat na wala. Maging matapang dito. Maghintay ng 1 minuto. Inisip mo silang lahat. Hindi ako makakatulong sa iyo. Mas mahusay kang pumunta ng mabilis. Huwag gumawa ng mas masahol ang mga bagay. Kahit na ang mga tao dito ay nabigo ako, ngunit masaya ako dahil mabait ka at maganda. Kung maaari kang, gusto kong ikasal sa iyo. Pagtingin. Ang buntot ng fox ay nakalantad. Ang wangzang ay nakalentad, ano? Ito ay napakasimple. Ang bata na ito ay dapat na isang puli. Past siya ay nangyari upang matugunan ang Tang Bingbing at hinihikayat na mag-asawa ng aking diyosa. Pagkatapos, ang utak ni Tang Bingbing pinabayan lamang ng $200 upang kumuha ng bata na ito pabalik, pretending na maging kanyang kasintahan at nakaliling ang aking diyog. Ngunit ang bata na ito ay mabuti. Ang kagandahan ng Tang Bingbing, ginagawa mo ito. Bragging. Pretend to maging mayamang, gusto ng Tang Bingbing. Ito ay talagang nakakahawa na mag-asal. Malaking pakikitungo iyon. Masyadong malaki. Hindi ko alam kung paano gamitin ang aking utak. Pangulo ng Future Group. Anong uri ng tao iyon? Ito ay isang sikat na araw ng pananalapi sa bansa. Ang pinakamayamang tao sa buong mundo. Paano ka mahuhulog sa pag-ibig sa isang babae na bayan tulad ng Tang Bingbing? Iyon ay, anong uri ng mayamang tao ang pinuno ng Future Group? Maraming magandang kababaihan. Paano ka dumating sa backcountry na ito? Halika at ipahayag sa aking kapatid na babae. Ang kasinungalingan na kicked out sa akin. Sa tingin ko siya ay walang kahihiyan at kahihiyan. Tama, di ka ba tumawag? Titigil mo ba ang lahat ng aking proyekto? Bakit ito kalmado ngayon? Hahaha. Ano ang dalistis makakakuha ito ng iyong hangarin sa lalong madaling panahon? Pagkatapos magmadali at hayaan kong makakuha ng aking naisa, masyadong mayaman at pagod ako, hahaa. 3. Hello? Ano? Kinakansela ng Dewang Group ang lahat ng kooperasyon? Bakit kaya? Kumusta si Zhao Gui? Nasa harap ko pa rin. Ipinagmamayabang mo ba ang pagiging contractor mo? Imposible! Isa rin kanyang mahirap na taga-probinsya. Nabe, paano ka nagkaroon ng ganyang kalakas na loob? Hayaan mong makipag-usap sa akin ang Dewang Group. Kooperasyon dahil si Zhang Dewang, ang boss ng Dewang. Sinusuportahan ko rin siya. Naiintindihan mo ba? Ano po? Sabi mo si Zhang Dewang? Imposible na suportahan mo si Mr. Zhang mag-isa. Talagang imposible. Si Zhang ay isang sikat na hari ng real estate. Paano mo nasabi na sinusuportahan mo rin siya? Iyon ang coverage. Ilang taon na ba si Mr. Zhang ngayon? Mahigit 50 na siya? Ilang taon ka na ba? Mga 20s pa lang siya? Saan ka kumuha ng karapatan na suportahan si Zhang? Imposible. 100% nagmamayabang siya. Bakit ka tumawag kanina? Pinuputol ng Debon Group ang negosyo mo. Tama. Si Zhang Qianjin, hindi ba kapatid mo siya? Siya ang connection mo. Hanapin mo siya. Paano ko nakalimutan to? Koneksyon ng kapatid ko ang Dewang Group. Tatawagan ko siya ngayon. Uy!
Hello, kapatid ko. Anong problema sa kapatid ko? Anong sinabi ng iba? Siya ang boss ng Dewan Group para itigil ang kooperasyon sa akin. Totoo ba iyon? Ano po, may nagpabawal sa'yo sa Dewang Group. Sinong sobrang May nagpakiusap sa Dewang Group na ipagbawal ka. Sino kaya ang may lakas ng loob? Dating kababaryo ko siya. Dati akong nagpalimos sa labas. Ano nang ibig mong sabihin na siya'y nobyo ng tatay mo? Hindi ka naniniwala? Tatawag ako para tanungin ka. Kalapastanganan, nasaan ang baliw? Paano mo nagawang sirain ang reputasyon ng Dewang Group? Ipakita mo sa akin siya. Pupuntahan ko siya at lilinisin agad. Nag-away ang magkapatid. Maghintay ka lang. Tingnan natin kung paano ka mamamatay. Hoy, kamusta? Ano ang sabi ng asawa at kapatid? Sabi ng aking kapatid, walang ganyang tao. Agad siyang dumating upang ilantad at harapin siya. Talaga? Ang panganay na babae ng Dewang Group ay nasa baryo natin. Yan ang panganay na babae ng Dewang Group. Kapatid ko yan. May tanong ba ako? Siguradong personal siyang pumunta. Aray ko, ang mabuting manugang. Bakit ang laki ng iyong pansit? Ang Dewang Group, ang pinakamalaking kumpanya sa probinsya. Kung pumunta ang panganay na babae sa ating baryo, iligtas natin ang emergency. Sa hinaharap, hindi ka na mag-alala tungkol sa pamumuhay. Oo, lahat ito ay mukha ni Zhao Xiao. Pagkatapos ni Mr. Zhao, siguraduhin magsabing magagandang bagay sa amin. Wag di kang mag-alala. Mawawala ito sa akin mamaya. Pagkatapos mag-impake ka, ilalagay ko kayong lahat dito para magtrabaho. Salamat, Mr. Zhao. Manatiling tahimik at bibigyan kita ng huling pagkakataon. Ngayon lumuhod ka at magmakaawa. Hindi pa huli. Makikita mo sa 1 minuto sino ang lumuhod at nagmakaawa. Sino ang naglakas loob na sira ng Dewang? Sino ay mahigpit sa pagsala sa akin? Miss Dewang Group, lumabas. God, sister. God, sister. Sino ang sinabi na ito ay ang marangal ng aking Dewang Group? Lumabas dito. Siya ay kanya. Sinabi mo na ikaw ang marangal na tao ng aking Dewang Group at ipinagbawal ang aking God Brother. May problema ba? Ako ang pinakamatandang babae ng Dewang Group. Siya rin ang tagapagmana ng Dewang Group sa hinaharap. Bakit hindi ako nakita mo bago? Bangga sabihin dito, hindi ito makatuwiran ngayon at aroganten. Bakit napakahalaga ito? Tumawag at nagbabanta muli sa akin. Naisip ko kay talaga ay kakayahan ng anuman. Ito ang aking God, sister. Miss Dewang Group ay ipinahayag mo mismo. Tingnan kung ano ang dapat mong sabihin. Miss Dewang Group, sa lahat ng karagdagang respeto, hindi ka kwalipikado upang sabihin sa akin hayaan ang iyong ama ay dumating at makipag-usap sa akin sa personal. Tawaran ako? Sinasabi mo na hindi ako kwalipikado upang makipag-usap sa'yo. Tanungin ang aking itay. Kagalakang Jiang Pen, siya ay slandering sa'yo sa harap mo. Ito ang pinakamatandang babae ng Dewang Group. Ngunit ang hinaharap na tagapagmana sa Dewan, sinabi niya talagang hindi siya kwalipikado upang makipag-usap sa kanya. Ito ay baliw. Ikaw, Broly, nag-order ako ngayon, kaagad humihingi ng paumanhin para sa pagsala sa iyong sarili, Ken beses sa mukha. Kung hindi, sasabihin ko ang isang sala, wala kang lugar sa timog na lalawigan. Iiwan mo ako ng walang pa magandang lugar. Kung gayon, bakit hindi ako tatawagin? Hayaan mong makita kung sino ang kaliwa na walang lugar. Jiang Dewang, gulo ka. Pumunta ka sa pamilya Tang sa Songkun. Sige. Malapit na dumating ang tatay mo para turuan ka. Sabi mo tinawagan mo ang tatay ko? Oo naman. Di kita matiis, sinungaling. Nasa ibang bansa ang tatay ko. Patay ang telepono at naka-off. Hindi talaga makontak. Nagpapanggap ka pa rin? Yun na nga. Tinawagan namin ang chairperson bago kami pumunta. Nagpapanggap ka pa rin, Jiang Sen? Saktan nyo na siya sa harapan niya. Ibunyag ang sinungaling na ito. Sige, susundutin ko siya sa mukha. Tignan nyo. Tatawagan ko ang tatay ko ngayon. Hello, ang teleponong tinatawagan mo ay naka-off. Naririnig mo ba ako? Buisit na sinungaling. Naka-off ang phone ng tatay ko. Hindi talaga makontak. Nagpapanggap ka pa rin? Kailangan kapatid ko ang gumawa ng hakbang. Sampalin ang aso mo sa mukha pagkatapos mo siyang tamaan. Tumigil ka sa pagtalon, tumigil ka sa pagpapanggap. Ginaya ko talaga ang Dewang Group. Baliin niyo ang binti niya para sa akin ngayon. Ihulog ulit sa kulungan. Narinig mo ba yon? Oras na para magtrabaho para kay Miss Jiang. Patayin siya. Patayin siya. Tignan ko kung sino ang maglakas. Nakikita ko kung sino ang matabang. Di Jiang, sa tingin mo ay hindi kayo kasinungalingaw. Maaari mo bang labanan ang galit ng aming buong village? Kailangan mong malaman na ito ang Song Village. Ang mga katutubong customs ng Song Village na ibinigay mula sa Liangshan sa water margin sa loob ng 800 taon ay matatag. Hindi ito isang lugar kung saan maaari kang maging ligaw. Pangkalahatan, Lee.
Walang salungat, hindi ka maaaring gulo sa mga ito. Humihingi ng paumanhin sa panganay. Papayagan ko ang aking kapatid na babae na magsalita para sa iyo. Kalimutan ito, hindi ako magtatawag para sa sinungaling na ito. Anong oras ito? Nandito ka pa rin na nagtatanggol sa kanya? Hindi ko ipinagtanggol sa kanya. Natagpuan ko siya. Paano ko maaaring pahintulutan siya? Mangyaring tulungan akong sabihin sa panganay na babae, maaaring siya ay bumabagsak ng ilang baka sa mukha. Hindi niya ibig sabihin na hiniling ko sa kanya na humingi ng paumanhin sa iyo. Hayaan siya, okay? Hey Feifei, huwag mong tanungin sa kanila, mabuti ako. Anong oras ito? Sinusubukan mo pa rin na maging malasa. Alam mo ba? Ano ang mga kahihinatnan ng pagpukaw ng Dewang Group? Ito talaga ay umalis sa'yo na walang paraan palabas. Bingbing, dumating dito para sa akin. Huwag mag-aalala tungkol sa kanya. Kami ay nagpapahiya sa kanya. Tiya, malaman mo sa isang panahon, hindi ako Jaugi na ginawa mo at ang iyong pamilya na wala sa mukha. Sapat, malaking tao. May mga kamay at paa. Maaari kang mabuhay kahit na ikaw ay lumipat ng bricks. Gusto mong maging isang peragro. Nagsinungaling ka pa rin. Ikaw ay ipinakita ng iba. Ikaw pa rin ang kahulugan na maging totoo dito. Sinabi mo na ako ay nakakahiya. Sa likod ko ay ang Dewang Group. Miss Dewang, iyon ang aking god sister. Kahit sa lungdo. Pagkatapos ako ay naglalakad sa gilid ding. Talagang tinatawag mo akong nahihiya. Huwag makipag-usap sa kanya, break ang kanyang mga binga. Itapon ako sa bilangguan. Itigil ako. Itay, bakit ka nandito? Anong ginagawa mo dito? May nanira sa Dewang Group natin. Gusto niya akong apihin at saktan kapatid ko. Tingnan ko kung sino ang bulag. Oh, ninong at ate ko, galit ko iaalisin. Zhao Gay. Nandito ka rin pala. Ikaw ang protektado ng Dewang Group ko. Sinong magtatangkang mang-api sa'yo? Ayaw mo na bang mabuhay? Siya yon. Ang kaniyang pulubing mahirap. Nakita ba iyan ang sinungaling? Suportado ako ng Dewang Group. Kung ikukumpara sa akin, hindi ka man lang langgam. Tama, ipinagyabang niya na ipapapatay niya asawa ko. Yan ay sampal sa mukha. Sobrang namamaga. Tumahimik ka. Anong problema? Tagapangulo. Nakilala ni Zhang Dewang ang malaking boss. Nakilala ni Zhang Dewang ang malaking boss. Anong malaking boss? Bakit Jiang Dewang ang pangalan niya? Lumaki ba ang Dewang Group mo? Medyo lumalaki na ba ang ulo mo kahit ang aso sa baba? Gusto kong mangagat ng sobra. Hindi naman. Hindi talaga. Suportado ng boss ang Dewang Group. Ang boss ang nagluwal kay Zhang Dewang. Mabuhay si Zhang Dewang. Hindi malilimutan. Okay. Tay, anong nangyayari sa'yo? Pinakain ka ba ng ecstasy soup? Niloko pa rin ng sinungaling? Bakit ka nagsasalita ng kalokohan? Tumahimik ka. Kaya pala inaway mo ang boss na sumuporta sa akin. Bakit hindi ka humingi ng tawad agad sa boss? Paano nangyari yon? Paano kanya mapoprotektahan? Tay, hindi ka ba uminom ng gamot ngayon? Bakit ka parang walang malay? Part-time worker siya sa parehong baryo natin at hindi maganda ang trabaho. Napunta sa paglilimos. Yun naman pala, may mga litrato pa ako dito. Ipakita ko sa inyo. Oo, siya nga. Dati siyang ex-boyfriend ng asawa ko. Sinipa ako ng asawa ko dahil wala akong silbi. Tumahimik ka. Mga walang utang na loob. Bagsak na kayo. Alam nyo ba? Tay, anong nangyayari sa'yo ngayon? Anong nangyayari? Gusto nyong malaman ang nangyayari? Sige, sasabihin ko sa inyo. Alam nyo na gusto siyang suportahan ng Dewang Group ko. Ibigay sa kanya ang lahat ng trabaho? Alam ko na sinabi mo sa akin. Inutusan ito ng misteryosong boss. Dahil naalala mo, bakit naguguluhan ka pa rin? Hindi, siya ba ang misteryosong boss na sinabi mo? Naku po, siya pala ang misteryosong boss na sinabi mo. Wow! Paano nangyari niyon? Tama, dahil nagpaabot ng pagbati ang boss. Sabi niya kababayan niya si Zhao Gui, kaibigan niya. Ako na raw ang bahala sa kanya. Suportahan ko raw siya, kaya tinulungan ko si Zhao Gui. Hindi ba't ninong? Sabi mo pinatulong niya ako sa'yo? Paano yun nangyari? Huwag kang umasa sa ninong mo, tumahimik ka. Wala kang utang na loob. Nangaas kang bastusin ang boss. Hoy, hindi ninong. Naguguluhan na talaga ako. Isa lang siyang ordinaryong empleyado. Ninong na walang pera at lakas. Kung hindi kayo naniniwala, tanungin niyo sila. Sino ba ang hindi nakakakilala sa kanya? Pumunta pa siya sa kalye para magpalimos. Nagpaparenta ng sarili sa 200 kada araw. Uuwi kasama ang iba para sa bagong taon? Tangbing, ganun ba ang tingin mo? Nagbayad ka ba ng 200 para umupa sa kanya para umuwi sa bagong taon? Ayan na. Ano ito? Sabihin mo na gusto mo pang magsinungaling kay Dewang. Oo. Ninong,
Narinig mo ba? Ang lalaking nagdala sa kapatid ko sa 200. Paano siya magiging big boss? Sinungaling ka, nakakabaliw. Nanghas mong lokohin ang ninong ni Dewa. Arestuhin siya. Tumawag kayo ng pulis. Ikaw ang humuli. Ihatid siya palabas. Huli, sakmalin. Huli. Arestuhin ako. Tumahimik ka. Ang bobo nyo talaga. Sinabi ko na sa inyo, si Mr. Lee ang tunay na boss. Paano nyo siya nagawang bastusin? Hindi ko... Tay, gumising po kayo. Huwag kayong magpaloko sa sinungaling na. To, tiningnan ko siya mula ulo hanggang paa, mukhang wala siyang background at ang daming nagpapatunay. Oo, hoy, buong baryo namin lumaki kasama siya. Kilalang kilala namin siya. Kayo lang ang nagtrato sa kanya. Alam ang katotohanan. Oo, lumaki akong kasama siya. Siyempre, kilalang kilala ko siya. Simula bata pa siya, ang hirap ng buhay nila. Hindi nakayanan ng nanay niya ang hirap, kaya sumama sa iba. Aray, nagbabasa pa, ang tatay niya ay naghiram ng pera sa iba't ibang pamilya. Ang mga taong katulad niya, paanong magiging big boss? Hindi siya pwedeng maging big boss kung gayon? Alam nyo ba kung bakit ko kayo inaalagaan ng sobra sa mga tao na ito? Bakit lahat ng magagandang proyekto sa inyo napupunta? Bakit nga ba? Dahil paulit-ulit na sinasabi ni Mr. Lee sa akin na mayroon siyang espesyal na pagkakaibigan sa inyo. Kahit putik ka, tutulungan kitang umakyat sa pader. Sinabi ko rin kay Fenfin na maging malapit sa iyo dahil sa boss na nasa likod mo. Siya ang benefactor ng Dewang Group natin. Wenfong, natatandaan mo pa ba ang sinabi ko sa'yo? Naalala ko po. Sabi mo nga hindi. Imposible. Akala mo ikaw lang, nagbubuhat ka lang ng mga ladrilo sa construction site? Anong kwalifikasyon mo para suportahan kita para yumaman? Siya nga ba talaga? Ano ba talaga siya? Tama siya, Tay. Ano bang background niya? Mas malakas pa sa Dewang Group natin. Ano ba kasing background niya? Isa siyang global financial genius. Si Li Xian, ang founder ng Future Group. Isa siyang financial genius sa mundo. Li Jia, tagapagtatag ng Future Group. Car God. Paano kang naging car god? Ano? Sabi mo siya si Lee Jiang, tagapagtatag ng Future Group? Ano ka ba? Sa totoo lang ayaw ko rin maging high profile. Hindi ko na maitatago ngayon. Talaga bang isa kang car god general? Siya yung magaling magmaneho ng 320 models. Nagmaneho mag-isa sa Lopner. Tinalo ang Eastern European King. At ang car god general na tinawag na god agad? Kaalaman sa performance ng sasakyan, kaya sinimulan ko ang Rouse. Hilahin ang sedan brand na ito. Oo. Simula noon, mas advanced ang teknolohiya sa ibang bansa. Hindi makaangat ang mga domestic cars natin. Hanggang sa ipinanganak ang car god, gumawa ng Rolls-Royce para mamangha ang mundo. Salamat lahat sa car god. Hindi ko akalain na car god ka. Talaga bang car god siya? Aray, hindi ba't mayaman ka? Ang manugang ko, yung magarang kotse na binigay mo sa akin, totoo lahat ng luxury houses. Siyempre, totoo si auntie. Pero ayaw mo at pinalik mo sa akin. Wala na akong kinalaman doon. Hindi ko. Hindi. Oh, ang bait mong manugang. Nagbibiro lang si nanay, ano? Pwede mo na i-deliver ngayon. Tatanggapin agad ni nanay. Masayang tinanggap ni nanay. Tita, milyon-milyong regalo, hihingi ka pa na wala na ang pagkakataon mo. Wala na talaga. Hindi. Nalito ako sa sinabi nila. Ako, ang inaanak mo. Dapat mag-sorry ka na sa kanya. Anong kakatok mo? Ako magsusorry sa kanya, magkauto sa kanya, ninang huwag kang magpaloko sa kanya. Nalantad na ang mga flaws niya, peke siya. Anong flaws? Anong mali? Gusto ko rin ang mga kotse. Nakapunta na ako sa car show. Nakita ko na ang Diyos ng kotse. Ang Diyos ng kotse ay may gintong maskara, parang Diyos na bumababa mula sa langit. Ano siya? Paano siya magiging Diyos ng kotse? Ikaw. Huwag ipakita ang tunay mong mukha sa car god dahil sa panatisismo. Natakot siyang maabala, kaya't nagpapakumbaba siya kahit saan. Paano ka magyayabang na parang siya? Tawagin mo ang iyong sarili na car god. Isa siyang impostor. Uy, oo. Peke siya. Ikaw, ginagalit ninyo talaga ako. Tay, anong nangyari sa iyo, chairperson? Tay, anong nangyari sa'yo? Anong problema? Inatake sa puso ang chairperson. Sino sa inyo ang may gamot? Gamot. Hindi ka ba nagdadala ng gamot? Nasaan ang gamot? Hahanapin ko? Hanapin mo? Bakit hindi? Nagmamadali ang chairperson. Maaari ko bang kalimutan dalhin ito? Dalhin niyo siya sa ospital. Halina kayo, tulungan niyo ako. Ate, dapat ba akong sumama? Alagaan mo siyang mabuti. Kung may mangyari sa tatay ko, gusto kong mamatay siya. Ang kapatid ko ba yun?
Uy, narinig mo ba yon? Kung may mangyari sa chairperson, patay ka. Kahit ang buhay niya ay hindi sapat na bayad, kahit buhay mo hindi sapat na pambayad. Talaga nang hindi kayo nagsisisi. Matigas ang ulo, andito pa rin. Dahil sa'yo may problema ang chairman. Malapit na ang katapusan mo, hindi pa nangangako. Nakita kita, nanonood ako ng maraming palabas. Huminga ka lang. Xiaogui, di ko akalain na ganyan kakatanga. Nakalimutan mo na ang proyekto mong pang-inhinyero. Pinatigil ba ito ng Dewang Group? Anong problema? Dahil sa panlilinlang at panggayuma mo. Kaya ko ginawa ang desisyong ito. Hintayin nating magising siya. Agad manunumbalik ang suporta sa akin. Doon ka mamamatay. Tingnan natin kung sino ang mamamatay. Ha ha ha, tara na. Ang chairperson ba? Huy, gusto ko sanang tulungan kang magpatuloy, pero di ko inasahan ang mga pagbabagong ito. Mauna na ako. Kung kailangan mo, kontakin mo ako sa Future Group. Uy, driver ka ba talaga? May problema ba kung isa akong car god? Importante. Syempre importante. Bakit naman? Dahil sa car god, idolo ko siya. Pangarap kong pakasalan siya. Pangarap mong magpakasal sa driver? Medyo malaki ang pangarap mo. Alam kong medyo kapritsyo ito, pero kahit makausap ko lang siya, magpa-picture, masaya na ako. Sige, magpa-picture tayo. Halika. Pero driver ka ba talaga? Ikaw ba talaga ay driver? Halika! Siya ay isang sinungaling. Naniniwala ka pa rin sa kanya? Kung siya ay ang Future Group, kung ang pinuno ay isang Diyos ng kota, isang batang babae tulad ng iyong makikita sa iyo higit pa. Sa tingin mo ang lahat ay mas mababaw at snobbish tulad ng kawa? Kung ay mamababaw snob, mayroon akong 80 manggagawa na nagtatrabaho para sa akin. Paano ka? Foreman, pinapakita mo ang ilang lakas na makikita naman. Ipakita lamang ang ilang lakas at tingnan. Hey, Xiaogui Bueno. Huwag mag-aksaya ang iyong oras sa kasinungalingan na ito. Tulong muna sa paglutas ng aking buhay. Boss, ano ang malaking pakikitungo? Kapatid Gui, hindi mo ba alam? Palaging gusto ko ang Bingbing Bueno. Orihinal na nais kong humiram ng 50th day kaarawan ng aking Diyos ngayon. Minungkahi ko sa Bingbing. Kanan, dobleng kaligayahan. Oo, nakikita ko si Mauzi, ang mukhang maliit na tiya. Ito ay talaga mong isang pares ng talento at kababaan. Ito ay isang laban na ginawa sa langit. Haha. Sinusuportahan mo ba ang paralan ng pagmamaneho ng iyong kapatid? Tama na suportan sa isang tao kasing bata katulad ng to. Ito ay maaaring itinuturing na karapat-dapat sa aking mukha. Hahaha. Mabuti. Hey Godmother, okay ka ba? Iyon ay mabuti sa akin. Yellow ito. Imposible ito. Walang paraan na ikasal ako sa'yo. Tang Bingbing, sinasadya mo ba laban sa akin? Ikaw ay 3, 6 na wala ka. Ang buong pamilya ay sumang-ayon. Bakit hindi ka sumasang-ayon? Ako ang namamahala sa aking kasala, walang maaaring pangakon. Okay. Inisip mo ako. Ayaw mo yun, isang scammer na rente para sa 200. Ako ang bahala sa kasal ko. Walang makakapangako. Kinakainisan kita. Ikaw, gusto mo ba yung sinungaling na nagrenta sa 200 yuan? Oo, kahit gusto ko siya, hindi rin kita papakasalan. Peng Bingbing, ang tanga mo ba? Ang tatay ni Wang ay hari ng uling. May kotse at bahay. Hindi ba't biyaya ang mapakasal sa kanya? Sumusunod ka sa basurang ito? Gusto mo bang pagtawanan tayo ng buong baryo? Mariin akong tumututol. Bingbing, papakasalan mo itong sinungaling? Gusto ko kay Mengzi, maging manugang ko. Ang ninang ay matalino. Ipapahanda ko ang regalo sa aking ama. Padalhan si ninang. Hui ge jiao jiao. May kotse kayo. Oops! Mabuting manugang. Bakit ako papakasalan ni Ding Bingbing? Kung gayon, ikaw ang magiging ina ko. Anong minahan ng uling ilalagay ko sa bahay? Ang villa at kotse ay para sa'yo. Gusto ko lang magsaya. Oops. Pangako yan. Deal. Ahahaha. Ina, ikaw bata. Kahit gaano ka pakatuso, ang babaeng gusto mo ay magiging asawa ko. At ikaw ay talunan lang. Talunan ako. Parang may minahan ka ba sa bahay mo? Mayaman. Nakakamangha ba? Bakit nainggit ka ba? Naniniwala ka ba? Papuntahin mo ang tatay mo para humingi ng tawad? Papapuntahin ko ang tatay ko para mag-sorry. Hindi ko na kaya. Gusto kong ibunyag sila at makulong. Oops, baliw. Palabasin ang aso. Alisin niyo siya sa akin ngayon. Hindi. Ganun pa man, umabot na sa puntong ito. Kailangan natin siyang sampalin. Masayang bata. Hindi mo ba gusto humingi ng tawad ang tatay ko? Pagbibigyan kita. Tatawagan ko ang tatay ko at papapuntahin. Gusto kong makita, papatayin ka ba niya or hihingi ng tawad? Tignan natin. Tatawagan ko si Papa, papuntahin ko rito. Gusto kong makita kung papatayin ka niya. Mag-sorry ulit sa'yo. Suntok. Boss Wang, tungkol sa pelikula ko, mag-invest ka lang ng ilang milyon. Gusto mo ba talagang bumoto ako? Siyempre, ako at si Little Fox. Kung sino ang makakuha ng pinakamalaking investment, siya ang bida. May chance akong sumikat sa palabas na to. Hello, anak?
Anong problema, pa? Dalawang bagay. Ang unang bagay na gagawin ko, pumayag ang ninang ko sa proposal ko. Sabi niya, ipapakasal niya si Bingbing sa akin. Pero ang pangalawang bagay, may isang baliw dito. Gusto niyang agawin si Bingbing sa akin. Sabi niya, tatawagan ka raw para mag-sorry ka sa kanya. Aha. May naglakas loob na agawin ang babae ng anak ko. Gusto kong mag-sorry sa personal, maghintay ka. Pupunta ako dyan. Tingnan natin kung sinong baliw yan. Kalad ka rin sa minahan at ibaon, okay? Pa? Boss Wang, bakit ka galit na galit? Oh, maliit na bagay. Hindi imposible mag-invest. Magpabook ka na lang ng kwarto, ipadala mo sa akin ang room number. Pupunta ako para kausapin ka pagkatapos. Okay, salamat Mr. Wang. Salamat Mr. Wang. Ha 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 ha, magbuhat kayo ng tao. Opo, Maghintay ka lang, bata. Darating na ang tatay ko. Gusto kong makita kung paano siya mag-sorry sa'yo. Hahaha, sige. Maghihintay ako. I mean. Sabi niya, may minahan ng uling ang tatay niya, di ba? Opo, tagapangulo. Okay. Tawagan mo nga ako kay presidente ng Call Club. Tatanungin ko kung anong kaya ng Wang na to. Opo. Anong sabi mo? Sabi mo tatawagan mo ang presidente ng Coal Council? Oo, bakit? Sa tingin ko nasisiraan ka na ng ulo. Alam mo, anong klaseng bigatin ang presidente ng Coal Council? Kahit akusahan ng tatay ko ng 3 minahan, hindi pa ako karapat-dapat umupo sa mesa niya. Ano ka ba? Tingnan natin kung wala siyang pakialam. Walang alam. Lahat may pera sa minahan ng uling na ato. Sa mga mayayaman, ang mga pinakamagaling lang ang may ilang salita sa Coal Council. Deserve pa niya ang bisikleta. Makipag-ugnayan sa presidente ng American Tube. Hindi pa man tawagan ang presidente ng American Tube. Ako nga, 50 taong gulang na ako. Hindi pa ako nakakita ng ganito kakapal ang mukha. Talagang kayang magyabang kahit anong baka. Hindi maaasahan. Hindi ka ba natatakot sa mga biro ng ibang tao? Nakikita ko, talaga bang nagyayabang ka lang? Mas mabuti pang umalis ka na. Ang tatay ni Wang Ming ay ipinanganak na nagkakatay ng baboy. Masamang ugali. Pagdating niya, hindi ka na makaalis. Alis na sana ako kanina, pero bigla kong napagtanto na gusto kita. Kaya mananatili ako at pakakasalan kita at poprotektahan. Hindi papayag ang pamilya ko sa'yo. Okay lang yan. Malalaman ng lahat kung sino ako. Sabi ng tagapangulo ng American Management, tagapangulo, sabi ng presidente ng American Tube, darating na siya. Sige. Anong sinabi mo? Tinawagan mo talaga ang presidente? Paano nangyari yon? Kahit kami walang number ng presidente. Paano siya nagkaroon? Alam kong imposible. Hindi ko ba sila pinagtatawanan? Hindi ko kaya to. Ilalantad ko ang mga sinungaling na to. Makulong kayo? Tama. Ipakita natin ang kahulugan ng mamatay ng hindi namamatay. Bakit mo ginagawa to? Kailangan mo pa bang palalain? Huwag kang mag-alala. Ngayon ang pinakamagandang araw ng buhay mo. Ang mga tumatawa sa'yo, ang kumukwestiyon, umaatake at nagmamaliit sa'yo. Magsisi kayo sa kawalan ng pananaw. Nakita nyo ba? Matuto kayo. Isang walang kwentang walang-wala. Paano man loko ng babae? Barya ba yan galing sa bulsa mo? Apurihin. Ang laki ng haiku na yan. Kung gusto ka ng isang babae, bulag yan. Bulag ako noon. Buti na lang sinipa ko na siya noon. Ngayon gusto pa ring sakta ng kapatid ko. Ah, tama. Bingbing. Wanang gusto mong kotse? Anong gusto kong kotse? Tama. Anong ibig mong sabihin? Bibilahan kita ng gusto mong kotse. Huwag ka nang magyabang. Sa tingin mo, sapat na ang panliliit nila? May mga bagay na dapat mong paniwalaan. Halika, sabihin mo. At paano kung sabihin ko? Gusto ko ang sports car. Okay, bilihan ng sports car. Bibilhan kita ng sports car. Hoy Xiaomi, tumawag ka ngayon. Mag-order ng luxury sports car. Opo. Huwag ka nang magyabang. Hindi ko rin naman gagamitin. Ayos lang yan. Hindi ka marunong magmaneho, isasakay kita. Sino ang nambuli sa anak ko? Ihingi ako ng tawad. Sino ang nambuli sa anak ko? Humingi kayo sa akin ng tawad. Dad, nandito ka na. Ginoong Wang. Ginoong Wang. Anong tinatawag nyo kay Mr. Wang? Mula ngayon, magiging balay na tayo. I know, aray, hello balay, haha. Ang nambuli sa anak ko, paano naman yung sumisigaw sa akin? Siya yung dad.
Tituang, kilala mo ba siya? Paano ko makikilala ang isang hamak na tao? Hindi mo ba siya kilala? Hoy, sinabi pa niya ng walang hiya. Isang tawag lang, mapapapunta ka para mag-sorry. Sabi mo, mapapatawad mo ako. Oo, sinabi ko, anong ngayon? Nandito na ako. Paano kung hindi ako mag-sorry sa'yo? Sigurado ako magsusorry ka sa akin. Ang problema hindi ko tatanggapin. Wag kang mag-akalang bida ka. Sumusugal ka lang. Magsosorry ako sa'yo. Hindi mo pa rin tatanggapin? Oo, tay. Ang problema, nandito ako mismo. Hindi ako magsosorry sa'yo. Anong magagawa mo kung wala kang magagawa sa akin? Ako naman ang gagawa ng paraan sa'yo. Ay oo, Dad. Pinagyabang pa niyang mapapapunta niya ang presidente. Bakit niya tatawagan ng presidente? Talagang pinalipad na ang baka sa langit. Hindi ko na alam kung sino ako. Ginoong yan, naihatid na yung sports car. Alin ang gusto mo? Mr. Yan, naihatid na ang sports car na gusto mo. Alin ang gusto mo? Tagapangulo. Bingbing, tara na. Tignan mo kung alin ang gusto mo. Totoo ba? Naihatid na lahat ng mga kotse. Peke ba, pumili na tayo. Teka, gusto mong tumakbo, sabi ko? Mag-sorry ka sa akin ngayon kahit ano pa. Pero bago yan, pabilihin mo muna ako ng kotse para sa asawa ko, sabi. Sumisirit pa rin ang tae? Papatayin kita ngayon? Dad, so what will I play about it? Binubuli ka ng batang ito at pinupukaw ako. Bakit mo siya pinapanatili? Dad, hindi ba't laging pinaglalaruan muna ng pusa ang daga? Gusto ko rin siyang paglaruan hanggang sa mamatay. Itong lalaking ito, nagpapakita ako ng tapang sa harap ng gusto ko. Sabi ko, bibigyan ko siya ng kotse. Hindi ko alam kung anong renta na kotse bibilhin. Nagpatawag ng kotse. Kailangan kong panoorin siyang maghatid ngayon. Palakihin muna natin ang kanyang mukha. Sige, makikinig ako sa iyo. Huwag mo siyang galawin. Tignan natin si Bingbing, tara na. Dad, ginawa rin namin. Gusto kong makita kung anong mga trick mo. Ito. Tignan mo kung alin ang gusto mo. Seryoso ka? Oo naman, seryoso ako. Tignan mo. Sa tingin ko, Reggie, maganda ito. Eto na. Ipakita mo sa kanila ang kontrata. Oo, syempre. Sir, kailangan niyo po ba ng kontrata? Kailangan mo ng kontrata. Hindi mo ba gustong bumili ng kotse? Bakit hindi mo kailangan ng kontrata? Ipakita mo sa kanya ang kontrata. Pirmahin mo siya. Sige, tara. Akin na ang kontrata. Sige. Pumirma ka na sa kontrata. Pagkabayad, ibibigay namin ang susi. Okay, Xiaomi payment. Magkano ang kabuuan? 1.28 million, hulugan, 320,000 down. Buong bayad, cash o credit card? Tekash, may nagdala lang ng 1.28 million dito. Direct debit. Ano? May 128 million kang cash sa kotse? Ay, sobra naman. Inasinong pamilya ang nagtatago ng milyon sa kotse? Tama na, siya ang pinakamayaman sa mundo. Mga palaka sa balon. Paano natin malalaman ang yaman ng mundo? Sige, titingnan ko ngayon. May pera ba talaga siya? Kung makakapaglabas siya ng pera, bibigwasan ko siya. Tatawagin ko siyang ninuno. Hoy, tindero. Yan ba ang sinabi mo? Sandali, panindigan mo yan. Sige, ilabas mo. Bibigyan kita. Paano kung hindi mo mailabas? Kung di ko mailabas, bahala ka. Okay? Kung di mo mailabas, humiga ka at tumahol. Lumayas ka sa barangay. Huwag kang magpahamak dito. Okay. Boss, dumating na ang pera. Boss, dumating na ang pera. Pwede mo nang i-order. Okay. 10,000, 23,000. Oops, ang daming pera. Aray, ngayon lang ako nakakita ng ganitong pera. Paano yun nangyari? Paano siya nagkaroon ng ganitong kalaking pera? Kasi siguro, 3,500 lang ang kinikita niya kada buwan. Hindi ka kikita ng ganito sa buong buhay mo. Oo. Peke talaga yan. Ayan na. Wala nang labis, wala nang kulang. 1,280,000. Magandang babae. Huwag kang magtiwala sa kanya. Sinungaling siya. Ano siya? Isang pulubi, magkakaroon ng ganito. Peke talaga ang pera. Hindi, peke lahat yan. Maliit na bagay lang yan. Lahat kami may dalang money detector. Suriin nyo lang, malalaman nyo. Kunin nyo ang money detector. Totoo ba, Dados?
Totoo ba, Atso? Totoong pera. Totoong pera. Hindi, may background talaga siya, di ba? Kung may background ako o wala, malalaman nyo mamaya. Uy, kung okay na ang pera, pwede mo bang itago ang kotse? Ibigay mo sa akin ang susi ng kotse. Sige, boss. Ibigay mo ang susi at kontrata sa boss. Bingbing, sa iyo na ang kotse na ito. Binigyan mo talaga ako ng kotse? Siyempre, totoo ako. Peke bato, heto, kunin mo ito. Paano mamaya? Pwede kang magmaneho sa sports car mo. Pero hindi pa ako marunong magmaneho. Okay lang, dadalhin kita sa lungsod mamaya. Mag-driving school ka para matuto. Sige, salamat. Ay, oo nga pala. Zaogui, anong tong sinabi mo kanina? Basta't makakabayad ako, patumbahin mo ako. Gusto mo pa akong tawaging ninuno, di ba? Ang taas ng pangarap mo. Milyon ang kinikita ko sa isang buwan. Ang assets ko at bank card ay milyon-milyon. Ano ba ang pera mo? Gusto mo ring ipakita ko sa iyo? Kahit yan lang ang pera, ipinagmamayabang. So, nanloloko ka? Nanloko ako. Suntukin mo ako. Suntukin mo ako? Nga pala, hindi ba sinabi mo kanina na magsosorry si Mr. Wang sa iyo? Nagdala lang siya ng 80. Bilisan mo, papag-sorryin mo. Tapos ka na magpanggap, bata. Oras na para pagbayaran mo sa akin. Tapos ka na magpanggap, bata. Panahon na para magbayaran tayo. Sa akin ka magbabayad, sinasabi ko pa rin, wala kang karapat-dapat. Wala akong karapat-dapat. Sa $1 milyon mo lang, ha. Yaman ko'y mapapanganga ka. Talaga ba? Kung ganon ilabas mo, tingnan ko kung mapapanganga mo ako. Hoy, di ba sinabi mo lang, tatawag ka sa presidente ng konseho ng uling? Bakit ang galing mo? Ayaw mong aminin? Oo, bakit ang tagal dumating? Xiaomi, tawagan mo't itanong. Oh. Galit na ang chairperson. Tanungin kung bakit di pa dumarating. Bilisan mo! Nasa pasukan na ng baryo. Parating na? Oo, sigurado. Langit at lupa. Kausap niya ang presidente ng konseho. Anong klaseng tono yan? Utusan siya'y kabaliwan. Ano ba ang estado ng presidente? Kay rami-raming mayaman ang nagpapakumbaba. Kung magsalita siya ng ganyang tono, kung talagang presidente yan, sasampalin ko siya kada minuto. Nagpapanggap lang siyang presidente. Kung mahuli natin sila, di ba't isipin ng presidente na tapat tayo? Ha? Oo. Arestuhin ang mga naninira sa pangalan. Tiyak na pahahalagahan tayo. Baka bigyan ako ng minahan pa. Mayaman ang matandang yun. Ha. Arestuhin ang mga nagpapanggap. Tigil! Sino ang naglakas loob gumalaw? Eto na naman. Sino to? Presidente Hu. Sino si Presidente Hu? Ang presidente na nagpapatakbo ng ating uling. Talaga na ngang tumawag sila. Paano yan nangyari? Anong estado ang kaya niyang ipag-utos, Presidente Hu? Isang lalaki lang na pinaalis ko. Bakit mo pwedeng utusan ang presidente ng uling? Nakipagkita si Hu Changshan kay Chairperson Lee. Hu Changshan, sa wakas dumating ka. Narinig ko na ipinatawag ako ni Chairperson Lee. Nadapa ako pero nagmadali akong pumunta. Hindi ko alam kung ano ang ipinag-uutos ni Lee. Para makipagkita sa kanya? Wang Yuancheng, siya ay may-ari ng minahan sa asosasyon ko. Anong problema, Chairperson Lee? Sabi niya nagpapatakbo siya ng minahan, mayaman at makapangyarihan. Nagdala ng 2 tao para daw saktan ako, para mamatay ako dito. Anong sabi mo ang dapat kong gawin? Ano ang Wang Yuancheng? Paano ka naghahababanta ang aking pinaka-respect, Chairperson Lee? Siya ay Pangulo Husino ka? Bagong bagay, ikaw ay napakabulag. Hindi mo ba alam ang Pangulo Lee? Ako ay malalig, hindi ko siya alam. Mangyaring hilingin din ang Pangulong Hu na tumulong sa pagpapakilala. Ang pagpapakilala ay matatakot ka sa kamatayan. Chairperson Lee, ngunit ang tagapagtatag ng aming Southern Province First Future Group, isang kilalang pampinansyal, nakilala sa buong mundo'y lumikha din ito ng unang sikat na brand ng Kotha, tagapagtag ng Laosla. Ito rin ang numero 1 master driver ng mundo, Hercules. Siya ay pinuno ng Future Group. Tilating sure ang sinabihan niya ay todo. Imposible, Exta. Siya ay isang migrant worker mula sa aming village. Paano siya magkaroon ng malaking status? Ito lamang na malinaw na nakita ko sa kanya na humihingi sa kalye Pangulo ng Future Group. Paano ito posible upang mag-amok sa kalye? Oo, sinabi ko na sa iyo. Mayroon akong masyadong pera. Gusto na makamit ang isang bagay. Kaya nagpapanggap ako na isang pergar sa kalsadan. Tingnan kung sino ang mabait at maawain at tulungan sa kanya baguhin ang kanyang buhay laban sa kalangit. Nakita ko ka sa ibang araw. Dalawa ninyo bigla nakita si Zhao Gui. Sa tingin mo nais ko, humingi sa iyo na humiram ng pera. Kaya kinuha ko ang isang detour at tumako. Tama ba ako? Ikaw ba talaga ay nagpapanggap na nag-aalaga
Ikaw ba talaga ay nagpapanggap na nag-aalaga? Ano sa tingin mo? Ako ay isang sinungaling. Nagkagaya ako na mayaman. Sabihin mo sa akin, bakit nagsinungaling ako sa'yo? Naisip ko kayo basta kicked sa sulok pagkatapos nais kong trick tang Ben sa pagpapanggap na mayaman dito. Fired ko ang iyong ina. Alam mo ba kung gaano karaming sikat na tao? Sa harap ng Chairperson Lee, maaari mo lamang bang baw ang iyong ulo at tawagan ang iyong sarili na isang protege? Ang buhay na gusto niya ay puno ng pagmamataan. Kailangan din siyang maging sa harap ng iyong mga groundhog's camouflage? Kinikilala ba ni Pangulo Hu ang maling tao? Paano kung ito ay eksaktong pareho? Ay nagtanong kawa, alam mo ba kung ano ang aking relasyon sa Chairperson Lee? Ito ay maaring sabihin na walang Chairperson Lee. Walang tulad ng bagay tulad ko, Hu Changshan. Ngayon noong taon, bumagsak ang industriya ng karbon sa timog na lalawigan. Alam natin ito, maraming mapagkukunan ng karbon sa mga bundok ng timog lalawigan. Wala silang sopistikadong kagamitan upang mag-explore at pagsamantala. Matapos ang Chairperson Lee, na lamang natagpuan nila kaming mga siyentipiko para sa libre. Ang pananaliksik na invent ngayon lamang ang buong industriya ng karbon sa aming timog na lalawigan. Sa tingin mo ay kabaitan ng Chairperson Lee sa akin, nagkakamali ako sa tao. Orihinal, Pangulo Lee ay isang marangal na tao sa aming industriya ng karbong. Nalilito ako. Pasensya ako, Bastard Lee, ikaw. Mamaluhod ako at humihingi ng paumanhin sa iyo ngayon. At siwaras kang tuhod at humingi ang paumanhin sa Chairperson Lee. Amin ang pagkakamali. Kahit talagang humingi ka ng paumanhin sa akin, ngunit hindi ito nangangahulugan na magpatawad ako sa iyo. Humihingi mo sa akin iyon dahil malakas ako. Ngunit ang inaasahan kong higit pa ay kayo ay maging mabait sa karaniwang tao. Naintindihan mo ba? Oho. Hu Changshan ay ang ama at anak ng pamilya Wang na tinatawag na Chairperson Lee. Umaasa sa iyong sariling kayamanang rampage sa bansan dalhin ang kanyang minahanang carbon. Oo, hindi. Walang Chairperson Lee. Oh, mali ako. Hindi, Tagapangulo Lee. Nagkamali ako. Hindi niyo ako kilala. Mapagbigay ako sa mababait. Pero pinapansin ko ang masama ka, nararapat sa iyo. Wang Yuncheng, lumayas ka na. Gusto mo pa bang inisin si Tagapangulo Lee? Hindi ako aalis. Sabi ng tindero, paano mo gustong mamatay? Ikaw pala talaga ang tagapangulo ng Future Group. Sa simula pa lang, lahat ng sinabi ko sa iyo ay totoo. Iyan ang iyong pagmamatuwid. Huwag kang maniwala ni isang salita. Akala mo dapat maluho ang mayayaman. Dapat laging nagyayayaan ang mayayaman. Pero hindi. Karamihan sa mga mayayamang nagtagumpay sa sarili nilang pawis. Sa sarili mong sipag, unti-unting nag-ipon para magtagumpay. Alam nilang mahirap kitain ang yaman. Alam ko rin ang halaga ng pagkatao. Sa'yo lang. Akala ko maluho silang lahat para sa mayayaman. Naiintindihan mo? Sa madaling salita, ikaw pala talaga ang nagsumbong sa akin dati. Nagbigay sa akin ng mahiwagang gamot. Sinabi sa iyo ni Jiang Dewang, kung hindi dahil sa akin, ano sa tingin mo ang kaya mong gawin? Makukuha mo ba ang suporta ng Dewang Group? Mukhang totoo nga ang lahat. Ikaw ba talaga ang tagapangulo ng Future Group? Kaya mo palang pasunurin ang Dewan Group. Aray, ang bait kong manugang. Hindi ko alam na ganito kakalaki. Alam kong kaya mo yan. May ambisyon ka na bata ka pa lang. Kung may matigas kang buto, gusto mong umasenso. Hindi ba't lumalabas na? Nagbubunga ang kasipagan. Congratulations, aha! Hindi mo ako kailangang batiin dahil simula ngayon pabawiin ng Dewan Group ang lahat sa iyo. Mas mabuti pang bumalik ka sa construction site. Hindi. Manager Lee, huwag. Tagapangulo Lee, nakikita mo magka-level tayo. Tagapangulo. Umalis ka. Kay pangit naman, tutulungan ko siya. At kakagatin ako. Talaga nga naman. Makilala ang isang marangal na tao. Ito ang biyaya nila sa nakaraang buhay. Hindi nila alam pahalagahan. Para silang putik na di kayang humawak sa pader. Ang dating boyfriend ni Chairman Lee, pwede pa rin ba nating... Ano pa? Sauce brother, pwede ba tayo magsimula ulit? Umalis ka din. Si nanay ay... Shaoli na siya ngayon. Gusto mo pa ba makipagbalikan? Ang gusto ni Shaoli ay si Bingbing. Tama. Umalis! Kung papakasalan niya ako. Gusto ko siyang pakasalan. Oo, payag si Bingbing. Payag, ha. Sa kang tunay na car god. Hindi ka ba naniniwala? Hindi. Parang panaginip lang ang lahat. Idolo ko ang car god. Hindi ko akalain na makikita ko siya. Bumalik. Bakit ang bait sa akin ng Diyos?
Hindi, salamat sa iyo. Dapat ako magpasalamat sa kabaitan mo. Walang halaga ang pera. Ang kabaitan ang pinakadakilang kabaitan. Ako, pwede ba talaga kita pakasalan? Oo naman. Nung kinubkob nila ako, pinoprotektahan mo pa rin ako. Kaya napagdesisyonan kung bigyan ka ng kasal. Habang buhay na kaligayahan, gamitin natin sports car na bigay ko. Ipasyal kita. Piliin mo ang gusto mong damit pang kasal. Wow, ang saya. Umalis na kayong lahat. Lakad, Bingbing. Dalhin kita sa kumpanya ko. May kumpanya ka pa pala. 600 milyon na pelikula at TV.